Hey guys, ang sama ng umaga ko. May pumasok na magnanakaw dito sa looban namin, tapos pumasok dito sa loob ng truck ko. Ayan ang itsura ng truck ko. Gutsa-gutsa or ang gulo. Kasi ito pinaglaruan pa ito, tinali dito. Nakasaksak yun doon. Yung bota ko, ang dami nilagay na dumi. Ito nasa baba. Tapos yung susi ko nawawala. Kinuha na magnanakaw yung susi ko. Hindi ko pala kung ano mga nawawala. Pero buti na lang yung tools ko na andito. Tapos yung ibang karga ko sa likod na andito. Pero yung susi ko wala na. Problema ko yung susi ko. Ang daming laman ng susi. Hey guys, so kung nakikita nyo or naririnig nyo, kumaandar na yung sasakyan ko. So nag-live po ako kanina dahil may magnanakaw na nagbukas ng sasakyan ko or pumasok sa sasakyan ko, tapos kinalungkat yung mga gamit ko, pero hindi naman, wala namang kinuha mga gamit, konting barya lang. Tapos yung susi ko ng sasakyan ko kinuha. So tulad ng sinabi ko, maaaring bumalik pa yon. Siguro hindi lang kayang paandarin o hindi marunong mag-drive ng truck, pero pinaandar niya to. Kita dun sa camera, bukas ng ilaw. Tapos ang tagal niya dito, siguro nakaabot din na siguro mga 30 minutes, ganun. Kasi nakita sa camera. Tapos iniwanan niya, siguro hindi niya mapanda, pero kinuha niya yung susi. Kaso yung ilaw ko na nung pababa siya, pag napindot mo kasi yung ilaw ko, iilaw lahat sila. Naiwanan niya nakabukas. So kinuha yung susi ko, na-drain ang battery. So kinailangan kong baklasin yung susian, pero hindi pala madaling baklasin yun. So tinawagan ko yung pinagbilihan ko, kasi nung tumawag ako sa kanya para tanungin ko kung meron siyang susi or spare na susi, sabi niya wala daw. So sabi niya tumawag ako sa job para gawan daw nila ako ng susi. Medyo mahal nga lang, pero magagawan daw ako ng susi naman ngayon. So sabi ko, wala bang ibang way? Kasi hindi kasi kami member ng job. Pag member ka kasi ng job, yung service nila mura lang or maliit lang yung sisingilin nila sa'yo. Pero since hindi ako member, so mahal yung sisingilin sa akin. So sabi ko, wala bang ibang way? Sabi niya meron. Yung susian nga, baklasin ko daw, tapos dalhin ko sa paggawa ng susi. So una, yung mismong sa manibela, yung susian na binabaklas ko yung manibela, pati yung paligid ng susian, pati yung mga wiring niya, binaklas ko. Then hindi pala nababaklas yan sa ilalim. Tumawag ulit ako sa Kurmaya, sabi niya hindi daw pala basta-basta nababaklas yun, meron din siya pinausap. So tanggalin ko daw yung sa susian sa may pintuan. So binabaklas ko ngayon yung susian sa may pintuan. Dumating yung kaibigan kong hapon. Kasi walang makalabas sa amin, so babaklas ko man yung susi ng truck. Hindi rin kami makakalis dahil
again, yung sasakyan ng misis ko at ng anak ko nasa likuran. So, tumawag ako dun sa kaibigan ko nga po kung pwede akong tulungan or samahan dun sa paggawa ng susi. Babaklasin ko ako yung susian. So, dumating siya, hindi pa ako tapos magbaklas doon. Nakita niya kasi nahihirapan ako magbaklas doon sa kabilang side. Sabi niya, bakit hindi na lang ito sa kabilang side ang baklasin ko? Pareho naman daw yun. Which is, ganun din ang iniisip ko. Same thing, pareho lang, pinapasok ko ng susi. So, inuna ko dito, kailangan ko pa actually sirain yung mga pintuan, yung lock nila nasira. Pero binaklas ko muna yung dito dahil hindi ko mabaklas doon. So in short, nabaklas ko. Sinamahan ako ng kaibigan ko doon sa paggawa ng susi. Pagdating doon, hindi daw pwede yung sa may passenger side. Dahil daw yung susian, okay lang daw kung yung sa may pintuan, yung susian ng paggagawa ng kopya. Pero may kailangan daw code which is wala dito sa side na to, nandun sa driver side. So no choice, umuwi ulit kami, pinilit kong baklasin yung sa kabila. So dahil mainit na ulo ko, pinuweras ako, nasira tuloy yung may pintuan doon sa kabila. So again, napaklas ko na siya, dinala namin doon. Then siguro mga 1 hour, tumawag agad. Akala ko nga halos kalahating araw abutin. Pero 1 hour lang, tumawag agad. Okay na. So in short, umuwi na ulit kami dito. Unti ko nang binalik yung mga binaklas ko. At sinira ko, hindi ko na magawa. Pero naibalik ko naman yung mga binaklas ko. And ito, umaandar na. Ito nga pala, dahil drain ng battery, once na naka-drain pala ang baterya niya or hindi umaandar, kasi automatic to eh. Hindi mo pa siya pwedeng ilagay sa park kahit may susi ka na or nakasusi ka na ng on or nakalagay na sa ignition yung susi mo. Hindi mo siya mailalagay sa park once na patay ang battery. So binaklas ko yung battery sa sasakyan ng kaibigan ko, kinamper ko dito, mandaragat. So now, ito po, maandar na yung sasakyan ko. Now, binabalik ko na itong mga gamit ko kung nakikita nyo. So, magiging problema ko ngayon is dahil dala nung magnanakaw yung susi ko at iba ko pang susi. So, okay lang sana kung hindi niya alam yung sa bundok, yung sa bahay ko sa bundok. Dahil yung susi nun, nandoon sa key holder, magkakasama pati yung mga sa bodega, doon yung mga generator, compressor, yung isa po pang grass cutter. Actually marami akong gamit na nakatago doon. Nakita nyo naman sa mga pinapost ko. And yes, again yung susi nito. So main concern ko na is babalik at babalik kasi yung magnanakaw dahil may susi yan, di ba? So dahil hindi ko pa naman napapalitan yung susian ko, nagpagawa lang ako ng susi. Pag bumalik yun or maisipan nilang bumalik o niyang bumalik, may kasama siya na kaya mag-drive ng truck, may susi na sila. So yung problema ko dito, hindi ko mapapapalitan yung susian. Wala akong pambaklas. Yung sa Kurumayo, sa pinagbilang ko nito, tinanong ko kung paano baklasin yun, hindi rin nila daw alam dahil mahirap nga daw. So now, yun ang problema ko. Okay, napagawa ko na susi yung truck ko, pero meron pa rin akong concern na anytime babalik yung pwede bumalik yung magnanakaw at makuha tong truck ko. Ay. So na, binabalik ko na itong mga gamit ko. Sisilip ako saglit sa trabaho dahil hindi ako nakapasok, pero tumawag ako ng tao na pwede pumalit sa akin for the meanwhile. Kaya nga lang, walang alam doon yung sa ginagawa ko. Although meron, tuturuan naman siya doon. Kaya nga lang, pupunta pa rin ako para silipin yung trabaho niya. And bukas papasok na rin ako.
hopefully, mamayang gabi, hindi naman bumalik yung magnanakaw at nakawin kong truck ko. Sakit sa ulo, guys. Gumagawa ka ng maayos, tapos may nangyayari mga ganitong bagay na hindi maganda sa'yo. So, dito naman, o hindi man ako nanlalamang. As far as I know, lumalaban naman ako parehas sa ngayon. And tutusin, kumukuha pa ako na nakakatulong pa ako sa iba dahil kumukuha ako ng mga ibang tao na walang trabaho para magtrabaho sa akin. So why? Minsan-minsan mapapatanong ka na lang, diba? Bakit nangyayari o kailangan mangyari ang mga ganitong bagay sa iyo? Pero wala ka namang ginagawang mali o masama. Mapapakamot ka na lang. So, ayun, may nawawala pa ako. Nawawala yung isang ganito ko. So, there, again, in-update ko lang kayo guys sa nangyari sa akin today. Again, may magnanakaw na pumasok sa sakyan ko. Ginulo mga gamit ko. Buti na lang, again, di kinuha yung gamit ko dahil meron po tayong mga mamahaling gamit. Meron tayong impact driver, meron tayong chainsaw, may mga tools tayo, may set tayo ng taillight na brand new, kabibili ko lang, gamit ko sa trabaho. May grass cutter, may isang tangke ng gasolina puno, yung spare na tangke. Then mga gamit ko sa paglilinis sa bundok, andyan din. So, buti na lang hindi kinuha yung mga gamit ko. Kaya nga lang, may kaba ka pa rin na anytime pwede siyang bumalik dahil nga hawak niya yung susi. So, 2:00 na. So, ayos lang ako guys. Punta ako dun sa company, check ko lang yung trabaho ng pumalit sa akin. Ingat lang tayo lahat palagi guys. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa mga bagay-bagay sa paligid natin, lalo na pag natutulog tayo.